Good morning! Good morning! Kumusta kayo dyan? Ano nga ngayon? 10 to 5 ngayon ng umaga. Ang ganda ng gising ko, no? Kagabi, pagod ako habang tapos yung training namin. 4 hours yung training namin kagabi. Nakatulog agad ako. Ang sarap ng tulog ko. And of course, ayan, maliwanag. Madilim-dilim pa ulit. Parang no isang araw din. No? Meron akong 70 minutes. 70 minutes bago umalis sila, bago sila umalis. Ayan, madilim pa. Kasi 10 past 6 umaalis ang 10 past 6 umaalis ang tawag nito. Yung yung aking manugang. Okay. Ayan. May mga sasakyan na din. Lakad ako. Lakad to the max. Nakakapanghinayang ba yung Kasi pag nasa loob ka na ng bahay, no? At tamad kang lumabas. Alam mo na, syempre, may comfort sa loob ng bahay. Pero yung may chance ka ng ganito, sige, go. Bit-bit ko naman lahat, no? Ng mga kailangan ko. Bit-bit ko naman lahat ng kailangan ko. Yung nga lang, kailangan ako may backpack. Lagi ako may backpack. Kasi ayan, kasi nandyan lahat ng gamit ko. First aid, beauty kit, first aid kit. Siyempre kung ano-ano pa. Nandyan lahat yan. Bit-bit ko naman lahat yan. Kaya, hindi ko iniiwanan. Kasi mamaya, maisipan kong mamaya ba, maisipan kong mag-stay o mag-umuwi o mag-stay. Kaya ang gamit ko nakakalat. Kaya sige lang. Nalala ko tuloy yung si mama namin nung araw. Siyempre kami sa Makati. Merong yung dalawa kong kapatid nasa Santa Rosa. Magkahiwalay sila, magkahiwalay. Yung isa nga naman kong kapatid nasa Binangonan at yung isa nasa Cainta. So imagine niyo ang gamit ni mama ko. Lagi yung may bag, may mga supot-supot na bit. And kada pupuntahan niya, meron siyang bit-bit na pasalubong. Nakakatuwa. Nakakamiss din yung gano'n, Ngayon, ato ka na ako. Yeah, mga ganitong panahon yun. 67 si mama ko. Namatay siya, 73. Mga 70, 69, 70. Yan ang ganap ni mama ko. Paraot pa rito. Paraot pa rito sa aming mga kapatid. Pag yung isa, hindi mo pinuntahan, magtatampo yung isa. Kaya yun. Pagka medyo naman naiinip siya, alam mo na, nanay, di yan makakapagreklamo. Pagka medyo maiinis-inis siya, bigla siya magbabalot, punta naman siya sa kabila. Nakakatuwa lang sa nanay ko, during that time kasi, siyempre ako nasa abroad, kaming dalawa ni Eva, yung bunso namin, nandito kasama ko noon Tapos, alam niyo ba yung salon ko? 4 kami magkakapatid na nandun. 4 nga ba? Oo, 4. Kaya tuwan-tuwa ang mga customer namin Ang Lizardo sister sama-sama sa isang salon at pare-pareho magaganda. Magaganda pati ang kutis. Kaya pag yung mga customer, yung mga Araba, siyempre, paniwalang-paniwala na kami ay mga beauty expert. Ang gaganda ng mga kutis namin So, yun. Tiba-tiba talaga kami magkakapatid. Tiba kami magkakapatid. Kaya anyway, balik tayo sa kwento. Nawala na. Si mama ko. Kasi, ako nga ang panganay. Siyempre, ako may-ari ng salon. Ako may business. Yung asawa ko, magandang sweldo. Siyempre, iba yung dating, di ba? So, yun. Gagawin ng nanay ko niyan. Medyo, magkikwento yan sa akin. Alam mo ni, si ganito. Bimension niya kapatid ko. Ganito ni. Naawa ako ni. Di lang sila nagsasabi sa akin pero nararamdaman ko ni. Ganyan. O di siyempre naman ang ate.
Ang ate naman, sige, feeling hero. O, sige ma. Sige ma. Anong gusto mo ma? Anong gusto mo ma? At sabi naman niya, bahala ka. Kung anong ano mo. Kung anong ano mo. Kung meron ka naman dyan eh. Ganun ang mga kaganapan namin magnanay. Yeah. Kaya, alam niyo, nakakamiss. Nakakamiss yung ganong senaryo, yung katsika mo ang nanay mo. Kaya, alam niyo mga pamangkin namin, meron silang sariling group chat na magpipinsan at kaming magkakapatid, para sa amin magkakapatid lang. And ang magpipinsan, sila din lang. Bakit? kami daw mga auntie nila, parang ano yon, mga mema. Anong mema? Mga chismosa. Hindi chismosa yun. Ano lang, ganun lang kami, dikit lang kami magkakapatid. Ang problema ng isa, problema ng lahat, pinag-uusapan. Nag-uusap-usap kami. Hindi para pagchismisan. Grabe. Ang mga kabataan ngayon, ano? Masyado silang sensitive for nothing. No? Tapos, hindi lang yun. Isang salita mo yan, putsa, ang daming balik sa'yo, ratatatatat. O para lang manahimik, para lang matigil ang issue, ikaw ng nanay yung tumahimik. Pero, pansin niyo ba yun sa mga bata ngayon? No? Grabe sila. Parang, dahil meron silang karapatang mga tuwiran, abay walang pipigil sa kanilang pangangatwiran. Gagamitin nila yun. Ang kanilang karapatan. Nangangatwiran lang daw sila, hindi daw sila sumasagot. Ang galing, ano? Hindi daw sila sumasagot. Nangangatwiran lang. Ay, naku, buhay. So, ayun ang kwento. Ang mga ganap. Yan ang mga ganap, mga people. Ang kwento ng buhay ng isang nanay. No, nasaan ako? Saan ako napunta? Saan ako naglaot-laot? Eto na ngayon ako. Bakit ko ginagawa ito? No? Alam nyo, sino ba sa atin ang perfecto ang buhay? No? Siguro pag perfecto ang buhay mo, nakakainip din, ano? Maghahanap ka ng trouble. Maghahanap ka ng pagkakaabalahan. And siguro, no? Siguro, may mga taong katulad ko, hindi ko din, problema nandyan lang yan. Hindi sa binabaliwala ko. Ano ko lang, dinidil ko lang ng easy. Easy lang. Ito. Kaya itong pamangking ko, may baby. No? Sabi ko, dalhin yung baby dito, akong bahala. O di nga naman, kasi yung pamangkin ko, alas 11 ng gabi ang pasok. Ang uwi niya, alas 8, nakarating sa bahay, mga bago mag-9. Yung asawa, kailangan umalis ng past 6. O di yung bata walang may iwan between this time and that time. No? Sabi ko, okay, ako nang bahala. Pwede namang pag dumating si pamangkin ko, no, pwede ko nang iwanan. Kaya lang naawa naman ako. Matutulog pa yung dapat eh. So nag-i-stay ako doon. Nalilibang ako, promise. Nalilibang ako doon sa baby. Na-miss ko rin yung pagiging nanay ko ba. Yung panahon na bata ka pa, nag-i-struggle ka pa sa, hindi mo alam na nag-i-struggle ka, ha? Hindi mo alam na nahihirapan ka. Pero i-enjoy mo naman yung trabaho mo. Kailangan mong gumawa ng pera, and i-enjoy mo naman lahat. So, nalibang ka. Katulad ko, nalibang ako. No? Nalibang ako, ayun. Paggising ko, malaki na mga anak ko. Kanya-kanya na sila ng takbo ng buhay. Diba? So, yun. Ngayon, kumbaga, 67 na ako, wala na akong business. Wala na akong business. And dito sa Abu Dhabi, wala na akong business. Meron ako sa Pilipinas, konting pero alam niyo na, pag ikaw ay nagtayo ng negosyo sa Pilipinas,
Lalo na, ha? Lalo na. Lalo na resort. Lalo na resort. Ay nako, tawag nito. Malaking puhunan, malaking running cost. Ayun. Ano, saka seasonal. At saka alam nyo, na-discover ko sa business tawag nito. No, wala kang pinagkukumparahan. Wala akong pinagkukumparahan. Salon lang. Salon lang. Yun ang ilalaban ko. Yun lang ang alam ko, no? And gusto ko magka-resort. Bakit ko gusto ko magka-resort? Kasi that time, mag-i-retiro yung asawa ko. No? Kailangan makahanap ako. Kailangan makagawa kami ng pamalit. Pamalit sa pinagkakakitaan niya dito sa Abu Dhabi. So yun, nauwi kami sa resort. Bakit naman kasi nauwi kami sa resort? No? Wala naman sa isip namin yun. Wala naman sa plano namin mag-resort. Kaya lang, nung napagawa namin yung bahay, siyempre nilakyan namin yung bahay para ma-accommodate lahat. Mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga kamag-anak namin pagpupunta, merong space para sa kanila lahat. Ay nung magawa na, naisipan namin magpagawa ng swimming pool. Para pag nagtitipon-tipon nga naman, nilalabas. Doon na, may swimming pool na kami. Diba? Yun yun. Eh, palibasa, nandito pa kami sa abroad. O di yung swimming pool na iwan doon sa tauhan. Yung kumari ko nag-report sa akin. Nako, ang daming gusto makiligo sa bahay, sa ano nyo, sa swimming pool nyo. Singilin nyo. Singilin mo. Eh sabi ko, talagang sisingilin kasi alam nga namang ipagdamot. Pangit din naman yung ipagdamot mo, no? Yung konting ginhawa mararamdaman ng mga tao. Pagkasaksakan ng init, gusto nilang makaramdam ng kaunting ginhawa. Yung mga ipagdamot natin, nandyan yan, di ba? O so, sabi ko, sige, singilan nyo na lang ng singilan nyo ng entrance para pang pang maintenance baga, pambayad sa sweldo ng tao. Naging ganon ang kwento. 1 year nyo na ganon. Tapos, papalapit ang panahon na uuwi na yung asawa ko. Sabi ko talagang kailangan niya talaga. Noong una vacation, noon retirement house lang ang plano namin mag-asawa, kaya nakuha yung Bulacan eh. Eh nag-enjoy si mama ko, yung mga tanim-tanim nag-enjoy. Ayan, hanggang naging ganyan. And eto na, resort na. Tinawagan ko ngayon gumawa ng resort. Sabi ko, gawan mo nga kako kami ng ng mas malaki pang swimming pool. Diyan ka ako sa kabila. Yung pwesto ng resort, ng wave pool ngayon, diyan ka ako sa kabila. Para iba yung sa private, yung sa family, iba naman yung pang guest. Ay yung sukat na binigay ko, sabi nung contractor, oy, shout out Gin Pool. Shout out Gin Pool Resort. Gin Pool, yan po ang tagagawa ng mga wave pool sa atin. Ilang wave pool during that time, pang 12 ako sa mga wave pool resort na ginawa niya. Okay, shout out po si Dennis Cruz. Yan. Si Dennis Cruz po. Saan ba yan? Sa Bulacan yan eh. Hindi ko alam kung ano yung lugar nila sa Bulacan. Anyway, balik tayo. Shout out pare ko. Balik tayo doon sa kwento ko. Sabi niya sa akin, sabi niya, naging kumpare ko na siya, naging kumpare namin kasi kinuha namin siyang ninong ng kasal ng aking pamangkin. Na doon ginanap ang reception sa Bulacan ko. Nando si Mayor, umatan si Mayor. Tapos, sabi niya sa akin, may swimming pool. Sabi niya sa akin, pare, itong itong sukat, sabi niya, itong sukat na gusto mo, konting dagdag na lang. Wave pool na to, sabi niya, malaking wave pool na to. Dito sa lugar ninyo, walang may wave pool. O di, gandang usapan, no? So, magkano naman naabutin? Binigyan kami ng quotation. 18 million, bre. 18 million ang leche. Naku, 18 million pesos. Naku, sabi sa amin, sige, tawad. Nabigyan naman kami ng discount. Tapos, ang sabi lang niya, sige, bayad kayo, bagyan lang kayo ng 30%.
Magkano po ang 30% ng 18 million? Magkano ang 18% ng 18 million? 30%. So sabi niya, sige, bigyan mo lang ako ng 30%. Tapos sabi ko, hulug-hulugan nyo na lang ika yung yung balance. O di ganun nga ang nangyari, no? Hulug-hulugan monthly. Ay, 1 milyon isang buwan. 1 milyon isang buwan. Promise talaga. Promise. Lahat ng kinita ko, lahat ng sinuweldo ko, lahat talaga. Tapos, yung retirement ng asawa ko, ilang buwan yun, ilang milyon yun. Pinasok namin lahat dun. And, hindi pa yun. May loan pa ako sa bangko. Para para masundan Pero, alam nyo ba? Alam nyo ba? Sabi ko sa kanya, napakaganda ng resort. Lalo ng opening. Araw-araw na yun, na-timingan namin. Talaga namang, meron kaming araw. Alam mo yung pag nagsara ang resort, pag nagsara ang eskwelahan, ng end ng second week ng March, tuloy-tuloy na yan. Hanggang summer, hanggang mahal na araw. Talaga namang, sarado pa yung resort namin. May mga nakaabang na sa gate. Makikita niyo dyan, meron ako mga video Oo. May mga video ako na nung bagong bukas. Nung bagong bukas yung resort. Napakaganda. Kaya lang, ang resort, every 2 years may ginagawa ka. No? Every 2 years may ginagawa ka para upgrade, para may pagbalik ng customer, may babalikan silang bago. Okay naman. Okay nung nabuksan namin ng 2001, 2012, umuwi na yung asawa ko. Nandun na siya na nagmamanage, no? Pero syempre, dahil biglang yung pwersa, yung money power na bawasan, hindi ba? Dahil wala na akong inaasahang monthly na pagkano yung monthly niya. Monthly niya kasi dito sa Abu Dhabi, 30,000. Pagkano yung 30,000 dirhams? 300,000 yun. More or less 300,000 a month. Sweldo niya. Imagine, malaking kawalan yun sa akin. Kasi wala na akong aasahan, hindi ba? Yung salon na lang. And maraming nangyari talaga. Kung kailan siya nandun na hospital yung tatay niya. O di siyempre, anong gagamitin? O di credit card muna. Sige, ganon lang ng ganon. Larga. Bukod pa doon, meron pa akong bayaw na dinadialysis. Sumalangit na ang kanilang kaluluwa. Yung bayaw kong si Obet. Asawa yan ng kapatid kong pangalawa. O siyempre, kahit paano, kahit hindi kahinga ng tulong, alam natin ang ating responsibility, need natin tulungan. Ayun ang kwento. So, ganun. And hindi ko naman napansin yun. Sige lang, tuloy lang ang laban. Ganun talaga ang buhay Yun na nga, buhay na nga yung asawa ko, 2012. When good enough, 3 years, medyo, iba kasi ang suporta pag magkasama kayo no? Iba yung online lang, iba yung online kayo nag-uusap, iba din yung dalawa kayo. So, sige lang, kulang sa pera, may mga kailangan. Sige lang sige lang. Sanla mo muna yung ating sasakyan. Hira muna tayo ng pera sa bangko. At true enough, no? Sinanla ko yung Sembo, ginamit namin yung aming pagiging OFW. Nag-loan kami sa Land Bank. Almost 2M din yun. Tapos nasanla yung aming Innova. Sinanla doon namin yun. Hindi naman sabay-sabay. Pag kailangan lang, sige, go. Kasi ang katuwiran ko, yung mga yan, ginagamit yan. Hindi yan inuupuan. Materials lang yan Nandyan, kasi, meron, kasi kinuha natin, kaysa yung pera natutulog, gamitin natin. So, yun na nga. So, on time of need, pakinabangan naman namin. Pati yung bahay namin, sabi niyan, sige, sanla, okay lang yan. Kaso, dumating yung sitwasyon na nagsabay-sabay din, no? Parang
humina ang business ko dahil papahina na talaga ang business. And then nasabayan pa na yung aking mga key, yung mga key position na staff ko. Like yung mga nasa slimming ko, mga kumari ko yun. Yun talaga ang mga partner ko. Kasi tumatakbo yung gym ng sila lang. Kasi 40 nila yon. So, sila ang papatak. Kailangan umuwi. Hindi ko naman pwedeng pigilan, no? Kumari ko yun. Kahit hindi ko kumari. Kung that time na kailangan ka ng pamilya mo, priority mo yung pamilya mo. Wag ako. Wag yung trabaho mo. Kasi yung trabaho, ako makakakuha ko ng kapalit mo. Pero yung family mo, kailangan yun. So yun. Part yun ng paghina ng salon. No? Nagkasabay-sabay pa na meron kaming hindi na pagkakasunduan ng management ng mall. Kasi taas sila ng taas ng renta. May mga hinihingi lang akong consideration. So, na-delay ang renewal. Hindi ako nagsasign ng kontrata. Hindi ako nag-i-issue ng check. So, nauwi-uwi kami pinaalis ako sa salon. Yun ang kwento nun. So, alis. Pinaalis ako, hindi alis. At by the way, sa situation ko, hindi madaling lumipat. Sa situation ng business ko, hindi madaling lumipat. Kasi unang-una, kailangan ko ng malaking pwesto. No? Kailangan ko ng malaking pwesto. And, kailangan ko ng malaking pwesto. Siyempre, panibagong decoration. Wala ako sa posisyon. Pero alam nyo, during that time, yung mga tinatarget kong pwesto, mga mga strategic location talaga. Na ngayon nga, may mga nagbukas na kung ano yung nasa isip ko, naging business na yung mga lugar na yon. So, di ako natuloy. Tapos, yun nga pinaalis ako. Kasi nga di ako makakuha ng tamang at saka siyempre may priority ako, no? At saka wala na akong kapartner na nag-iisip. Kahit nung ang asawa ko, kahit katakot-takot na diskusyon, katakot-takot na pilitan, no? Ako makulit ako. Pag nagustuhan ko at nakikita ko yung maganda, ipipilit ko talaga. Dober naman talaga. Kundi naman yung pilit na mimilit ako tapos ikaw lang kikilos, hindi. Nandyan din ako pero I need your support. Yun. So, ayun ang sinasabi ko. Pag wala ka ng partner, iba din yung mayroon kang partner. No? Mayroong nag-a-advise sa'yo, somehow may nagko-control sa'yo. And, iba din yung may alalay ka. Sa kakadaldal ko, tingnan nyo kung nasaan ako. Nakarating na ako sa Sekhasa, Binsayed Street. Kakadaldal ko lang yan. At ang pawis ng braso ko, tingnan nyo. Ayun, go na uli. So, yun ang ibig ko sabihin, no? Yun ang kwento. Yun ang pag-start ng pagbabago ng buhay ko. Pinalis ako sa salon. Ito na. Madami akong gamit. Kailangan ko ng pwesto. Malakas ang loob kong lumipat din kasi merong isang malaking gym dun sa lugar namin. The same street din. Ewan ko, kalimutan ko na nga yung pangalan nun eh. The same street din. Ano siya? Anong tawag nito? Yung street na yon, mahina na yung salon nila. Mahina yung kanilang business. Mahina as in. In fact, yung kanilang ladies gym, na parang katulad nung sa akin, yung may sarili silang banyo, meron silang steam bath, may Moroccan bath, may salon, may pang-treatment area, nandun na lahat. So, kumbaga, lahat ng kailangan ko, nandun. May mga gym, may mga gamit na din sila sa gym. So, lakas na loob ko, malis. Iniwanan ko yung iba. Kasi, dadalhin ko, wala naman akong paglalagyan. Mag-i-storage ako, iniwanan ko. So, lumipat kami doon. Okay na eh. Eto na, yung management naman, actually, yung operational management ng lugar, naging kaibigan ko, si Doc Martin. Yun ang nagturo sa akin sa gym. Kung kung na-develop yung sarili ko into walking everyday kahit na ganitong edad na ako. Siya ang mentor ko. Si Doc Martin, Bulgarian yun. Eto na. Gusto niya ako, naiintindihan niya yung takbo na. Kaya,
yung company na nalulunod na, gusto nila, ganito ang mangyari sa amin. Ha? Yung mga staff ko, ilipat sa visa nila. Ganito yan ha, yung mga staff ko, ilipat sa visa nila. Okay na sana eh, di ba? Okay na sana para wala na akong visa, bibisahan. Sila nang bahala. Kaso, ang gusto nila, of course, sila na ang magbibisa, ako pa rin ang magbabayad na expenses. Okay, sige lang, akin pa rin yung staff, okay pa din. Ang hindi namin napagkasunduan, yung sweldo ng mga staff ko, ibibigay ko sa kanila. At sila ang magkokontrol ng sweldo. Diyan ako hindi pumayag. Hindi ka ako. Ilang years kong salon yan, na walang ibang nagdidikta, no? Walang ibang nagdidikta, kundi ako lang. Ay malik ko, ipitin yung sweldo ng mga tao. Naghirap na nga, pahihirapan. May gano'n kasi mga nangyayari eh. Naghirap na nga eh. Pinaghirapan na nila, ipitin nyo pa yung sweldo. Gano'n kasi mga nangyayari sa amin. Dito, karamihan. Mga agent, para mag-act silang as agent. So alam nyo, bago mag-id yun, alam nyo na, ang salon dito kumikita pagka-id. Bawi lahat yan. Kasi pag Ramadan, during Ramadan, humina ang business. Pag id naman, super bawi naman. As in super. Alam nyo, binigyan ako ng warning. Siguro, 2 days bago mag-id. Ang sabi sa amin, pag hindi daw ako nag-issue ng cheque, ng sweldo ng mga tao, at kontrata, as in kontrata. Dami namin pabalik-balik ng kontrata para ayusin lang. Kasi may mga direct silang contract. Siyempre, re-review mo. Ako na lang mag-isa noon. Wala na akong help. Ako na lang mag-isa. Siyempre, pag hindi ko gustuhan, soli. Ilang beses, babalik-balik ng ng kontrata. Kasi, under na umbrella ako ng isang malaking company. Yung gym na yon is nasasakupan ng isang investor ba. Yung investor. Ngayon, doon company na yun, merong 3 yata na pinaka-manager. And isa na doon, I think 5 yata, 5 manager. And isa doon, si Doc Martin. Si Doc Martin walang problema. Alam niya yung sitwasyon. And siya din nagsasabi, huwag kang pumayag. So, hindi nga nangyayari, ano? Eto na, kung hindi ako pumapayag sa gusto nila, sinabihan ako 2 days before the Eid. Sasaraduhan ang mga gamit ko kung hindi ako papayag. Alam nyo, that same day na na-receive ko yung notice niya. Hindi ako nag-intay ng kinabukasan or kinagabihan. Ngayon din hakot ng gamit. Dami, isang truck. Yun, napunta yung mga gamit ko yun doon sa bahay ko muna. Sinaksa ko muna sa bahay ko. Kasi yung bahay ko naman, sa Kalidia Tower na nga eh. Na, after alam nyo, first day ko ng Eid, yung mga customer sa bahay ko pumunta. No? Siyempre, limited na ang trabaho. Kasi hindi naman pang salon talaga yung bahay ko. Pero may nagawa pa din. So, ang nangyari, one day, after few months, nagkaroon ng bakante doon sa baba. Sa baba ko, nasa first floor ako, sa office, nasa first floor ang bahay ko. Sa baba ko mismo, sa mezzanine 1 ha, nandun naman yung mezzanine 2, may bakanting yun na nga yung huli kong salon. Pero alam nyo, siyempre biglang shock yun eh. Na-shock ang customer mo, na-shock ang business eh. From having, sabihin na nating average na 70 isang araw na traffic, no? Labas-pasok. Sabihin na nating 70, average yun everyday ha. Kasi meron kaming gym eh. Tapos bigla ako napunta sa maliit na salon na wala lahat. Meron lang facial room. Nawala na yung aking hairdressing na malaking-malaki, yung aking mga treatment room na malaking-malaki, nawala na. Shock yun sa customer. Shock ang business noon. So nag-a-adjust ako. So 1 year hindi ako nakaabot. Nakaabot na 2007 ko nakuha.
2008 struggle. Wala na akong pondo eh. Wala akong pondo, naka-invest lahat sa resort eh. Humina ang business. Meron akong meron akong regular na meron akong monthly payables na hindi ko na naabot. Yun na yun. Until merong isang head ng aming church. Hindi ko na babanggitin. Pero kung maririnig na to or mapanood to ng mga kakilala namin, alam nila ang kwento. Sabi niya sa akin, Mami, walang problema yan. 150,000 lang pala. Sabi niya, sige Mami, hintayin mo lang ako Mami. Hintayin mo lang ako Mami. Sige, sabi ko, sige. Nag-uusap kami noon, bandang June. Summer, June yata. Hintayin mo lang ako Mami. At sabi niya, sige Mami. Sige, antay ako. So yung kakaantay ko, wala sa isip ko magbenta, wala sa isip ko maghanap ng ibang ng ibang sponsor. Wala din sa isip ko maghanap ng ibang partner. Kasi first time ko itong makipag-deal ng ganon. Kasi nasa endpoint na ako, di ba? And sa church. And nagustuhan ko yung atmosphere ng church kasi nakita ko pamilya nandun. Silang mag-anak nandun, nagsuserve lahat sa church. Mga bata, kumakanta. Mga batang maliliit, kumakanta, nakakatuwa. Ang ganda ng atmosphere. So, nagustuhan ko yon. Plus, within the church, meron kaming ilang kasamahan doon. Kasistera na mga walang visa. Mga walang visa. So, ang ko noon, pag naayos na tong pag naayos na tong papers ko, pag nagbigay na siya ng pera, kung ano yung nandun sa kung at yung mga staff na, yung mga kasama namin na walang trabaho, doon ko na ipapasok sa salon. Iti-train ko na lang sila. Madali lang naman. Ang kaso, yung kaintay ko, nagkaroon ng maraming excuses. No? Hindi man ako diniretsong sinasabihan na, talaga maming wala. Sana akong diniretso sana ako na Mami, atras ako. Sana gano'n. Tapos, hindi niya ako sinabihan eh. Yun, na umabot ng 1 year yun. Hanggang inabot kami ng pandemic, no? Bago mag-pandemic, meron na naman akong court order. Pinaalis na naman ako sa pwesto. Kasi nga may mga return check ako eh. Yun na nga yun. Na kung nabigyan ko lang kahit 50,000, walang issue, hindi ako makakaalis doon. Nag-antay ako sa kanya. Umasa ako sa kanya. Naghintay hanggang nawala. Yun ang kwento. Pinaalis uli ako. And then 1 week, pagkatapos kong paalisin, nag-pandemic. Hindi pa rin niya ako binibitiwan. Antay lang daw. And antay hanggang ngayon nag-aantay pa rin ako. hindi na ako nag-aantay. Tinanggap ko na yung katotohanan na paraan lang ni Lord yun, na kinonti-konti akong alisin sa aking comfort zone. Yun. Kinonti-konti niya lang ako alisin sa aking comfort zone. And bago niya ako inalis, dinala niya muna ako sa church para maisa puso ko yung pag-ibig na walang kapalit, agape, no? Yung kahit nagkamali na sa'yo, kahit may kasalanan na sa'yo isang tao, siguro hindi rin niya man ginusto yun. Yung gano'n, mas iintindihin mo na lang. So yun ang kwento. So, and the rest is history. It was 2000 ka nag-pandemic. 2020, di ba? Yeah, 2020. Ayun. Pinaalis ako sa salon ng first week ng 19. Yeah. First week ng 19 ako pinaalis. Yes, pandemic pala yung year 2019, Pinaalis ako noon. And until 2020, nag-ano pa rin siya na pinapahanap niya pa rin ako ng pwesto until nakikita mo sa sitwasyon ako na sumurrender. Ako na, nag-give up na ako. Bakit? Kasi yung mga gamit ko na naka-store sa garahe, nasira. Kasi hindi naman aircon yun eh. Siyempre yung humidity, nasira yung gamit.
So pati mga appliances ko, mahal din yung mga appliances ko, no? Kailangan i-give up ko na. So, yun lang. Yun ang aking kwento. So far. And, after many years, eto, ikikwento ko sa inyo yung susunod kung anong mga hakbang ko para makawala sa sitwasyon ng gayon. Kaya, ayan, malapit na ako. Ayun ang Alwada. Ayun, sa unahan ko ang Alwada. Ayan, no, sa dulo. Sa Alwada. Kaya, malapit na ako. Kakadaldal ko. Tingnan ko, anong oras na ba? Sandali lang, ha? Ay! 5:35 na. Tingnan nyo. Aha. Ano, wala. Ayan. 5:35 na. Bago mag-6, nandun ako sa bahay nila. Kaya, eto. Nalibang na ako ng kadadaldal. Ang buhay natin. Ang buhay. No? So, itong ginagawa ko is part of mind conditioning. No? Mind conditioning. No? Doon is yung ano ba ang pwede kong gawin? No? Wala akong pera. Hindi walang pera. Wala akong sapat na halaga para bumangon sa naaayon sa gusto ko. Wala akong sapat na halaga, no? Pero mayroon akong magagawa. And ayun ay bantayan niyo ako. Lagi niyo akong pupuntahan pag ako nagkikwento ng ganito, no? O paano ba? Badyan muna kayo. Bye bye.